Mga kababayan, magkabistuhan na tayo. Isang malupit na blind item muna para sa inyo. Sino itong sikat at veteranong periodista na biglang nag-panic mode at nag-amok sa social media nang mabisto o matagal ng bulok na sistema ng kanyang mga kasamahan sa propesyon? Wala ng preno-preno pa, no? Si Mon Tulfo na nga. Ang tinitira? Question mark. Walang iba kundi ang tinaguriang legal genius ng bayan, si Senador Rodante Marcoleta. Umiinit ang ulo, pumutok ang ugat sa leeg at sumigaw. Tignan mo muna ang muta sa sarili mong mata. Ang tanong ng taong bayan ngayon, bakit napipikon ang kampo ng mga tulfo? May natapakan ba silang interes o talagang natatakot sila sa batas at matatalas na argumento ni Senador Rodante Marcoleta? Huwag kayong kukurap dahil hihimayin at lulutuin natin ang katotohanan dito lang sa hashtag Walk with Land. O para sa mga bago pa lang ha, at sa ating mga minamahal na OFWs na nagtatrabaho sa labas ng bansa para sa pamilya. Lagyan natin ng malinaw na konteksto. Nagsimula ang lahat ng isiwalat ni Marcoleta, Senador Rodante Marcoleta, ang isang napakalaking katotohanan na matagal nang alam ng masa pero pilit itinatago na ang ilang bahagi ng media ay gumagalaw bilang mga paid hacks o bayaran na may kinikilingang political agenda. Imbis na sagutin ng legal na argumento, anong isinukli ni Montulfo ad hominem, banat na walang basehan, personal na atake tungkol sa muta sa mata. Teka muna Montulfo, kailan pa naging legal na depensa ang personal na itsura laban sa isang kongresistang may matibay na track record sa pagtatanggol sa saligang batas? Ang totoo niyan, mga kawok, hindi ito simpleng away personal. May mas malalim na koneksyon ito sa mga nagaganap na investigasyon kung saan ang pamilya Tulfo ay unti-unti nang nagigipit sa mga public hearings o meetings. Okay ngayon si Senador Rodante Marcoleta, kilala natin yan. He operates strictly on facts, laws, and evidence kapag siya ang nagtanong sa hearing, gaya ng ginawa niya sa issue ng flood control scandals at sa pagdinig na sa 18 ex-Marines. Groggy ang kalaban. Walang nakakalusot na palusot. Ngayon, bakit sumasawsaw si Montulfo at ginagamit ang kanyang media platform para protektahan ang kanyang mga kapatid tulad ni Senador Raffy Tulfo at Senador Erwin Tulfo? Simple lang ang strategy, diversion tactic. Gusto nilang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa totoong anomalya at totoong issue ng bayan. Gagawa sila ng ingay, magbababaw ng salita tulad ng muta. Para ang mga tao, imbis na magtanong tungkol sa bilyong-bilyong pondo ng bayan, ay tumutok na lang sa personal na bardagulan. Pero hindi tayo pinalaki ng hashtag #WalkWithLand para maging tanga. Alam natin na ang tunay na media integrity ay hindi nakukuha sa pasigaw-sigaw o sa pananakot sa media boost, mga kaibigan. Ang tunay na integridad ay ang kakayahang harapin ang batas nang walang prinoprotektahan pamilya o padrino. Okay, paliwanag ng henyo dito ay napakasimple. Kung wala kang itinatago, bakit mapipikon sa pagsusuri ng batas? Ang tunay na may muta sa mata ay ang mga taong bulag sa sarili nilang kapabayaan habang abala sa pagpuna ng tamang ginagawa ng iba. Pinatunayan lang ni Marcoleta, Senador Rodante Marcoleta, na mga kaibigan no, na pagdating sa linyahan ng batas, tiklop ang kahit na sinong umaasa lang sa impluensya ng media. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo magpapatuloy tayo sa laban. Mga kaibigan walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Okay, talaga namang alam nyo,
Ito personal na ano natin 'to 'no, mula ng hinawakan ni Senador Rodante Marcoleta ang flood control, ay talaga namang, napakabuti po sa ating bayan. Dahil unti-unti na natin nakikita ang direksyon na 'yon 'no. Kaya lang nung ano siya, nung panahon po ni Chis Escudero yun, eh, 'no, nung na-elect si Chis Escudero at ang ginawang, Blue Ribbon Chairperson ay si Rodante Marcoleta, 'no? Tapos kaya lang nung pinalitan na siya ni Soto ay nagkaroon ng mga bahagya na, nawala siya 'no, pero nandun pa rin naman siya bilang miyembro ng Blue Ribbon, Blue Ribbon Committee. Kaya lang bumagal, eh, nung kay Lacson na. Kung mapapansin niyo yung kay Lacson po 'no, 'pag nandun na siya dun sa ebidensya na yun, nagpo-pause, tumitigil. At pagkatapos nun 'pag, magyu-U-turn na naman 'no, at may mga, possibly resource persons or witnesses na puwedeng humarap at nagvo-volunteer na nga sila, pero ayaw niyang ipatawag. Hindi niya pinapatawag po si Romualdez 'no, dahil nga po yung, interparliamentary ano, anyhow, paano yun, eh, 'pag may mga ebidensya na pupunta na dun sa taas 'no, titigil 'no, tapos papapirma partial na lang daw, hindi partial, buo 'no. Nung nadawit ang mga kasamahan niya, nung nag-partial na, 'di ba? Anong sinabi niya? Oh, si Jinggoy Estrada, si Joel Villanueva, Chis Escudero, yun po tina-target. Bakit po nila tina-target si Chis Escudero? Dahil 'di po ba nung nag-umpisa, 'di ba? Wala pa sila nun, eh, 'di ba? Pero tinitira na nila si Chis Escudero, okey? So, tatlo po 'yan, okey? 'Yan may mga Villar pa ngang nababanggit, eh, Loren Legarda, et cetera. Pero dito po tayo magtataka, bakit po sa ano 'no, logic lang po. Bakit po yung mga senador ang napagbibintangan 'no? Mga senador ang nakukulong, mga dating senador ang nakukulong. Pero wala pa sa Congress ang nakulong, lintik na 'yan. Eh, di po ba dun nag-uumpisa ang lahat? 'Di ba kahit naman elementary siguro alam 'yan na ang purse ng bayan ay nag-uumpisa sa House of Representatives 'no? Imposibleng wala po, 'di po ba? Oh, inaakusahan kahit si Mayor Vico Soto, eh, sinasabing inaakusahan na niya si Martin Romualdez, eh, 'no? Si Tito Soto lang ang ayaw. Grabe at Lacson, ano po bang natanggap natin? Question mark. Mga kaibigan. Okey, sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLaan at tulungan natin ang channel na maabot ang ating 100,000 subscribers goal para maipakita ang lakas ng ating komunidad. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan ng walang takot at sa mga dambuhalang politiko at media syndicates. Salamat at kita-kits sa susunod nating pagluluto ng katotohanan. Ano sa tingin ninyo? Karapat-dapat ba ang banat ni Marcoleta o tama ba ang respect ni Tulfo? I-comment sa baba ang inyong opinion sa ibaba. Don't forget to like, share, and subscribe. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at huwag niyo rin pong kalimutang suportahan ang ating YouTube, shopping 'no. Ayan, from Lazada, Zalora, and Shopee. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang Pilipinas!